Ganito ang eksenang makikita ngayon sa GP Hospital dahil sa typhoid outbreak na kasalukuyang tinatamasa ng lungsod ng Calamba. Sa sobrang dami ng mga pasyente ay kailangan pang gamitin ang hallway ng nasabing ospital upang magkasya ang mga ito. Sa kasalukuyan kasi ay 223 na ang bilang ng mga tinamaan ng outbreak. 165 dito ay mga bata samantalang 58 naman ay mga matatanda. Isa si Jenaline Camacho, 4 na taong gulang sa mga batang na biktima ng typhoid outbreak. Isinugod si Jenaline sa GP Hospital matapos manakit ang tiyan dahil sa ininom na tubig mula sa gripo. May panawagan naman ang ina ni Jenaline na si Jocelyn Camacho sa pamahalaang panglunsod ng Calamba. Kaya yun ang pinapanawagan ko, yung magandang gamot na sana ang ibigay nila. Kasi yun lang ang hinihiling namin kasi ang lahat ng gamot na binibigay sa amin ay halos generic naman, halos hindi na matanggap siguro ng mga bata ang kanilang tinuturok sa kanilang mga antibiotic. Samantala, kung si Aling Jocelyn ay tila hindi nasisiyahan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan, iba naman ang pananaw ni Mang Armando Baliao patungkol sa kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring outbreak sa lungsod ng Calamba. Para masisisi kundi yung water district na ayaw nila pumayag na sila may kasalanan. Wala nang iba kundi yun lang, tubig. Doon lang galing, wala nang iba. Kasi hindi mo naman masasabi sa pagkain kasi whole city affected eh. Kinumpirma kasi ng Department of Health na bunsod ng kontaminadong tubig galing Calamba Water District ang nangyayaring typhoid fever outbreak sa lungsod ng Calamba. Nabiktima din ng apo ni Mang Andy na si Paul Andre dahil sa ininom nitong tubig mula dito. Nagpapasalamat naman ang Chief Doctor ng GP Hospital na si Dr. Navarro Ocampo sa mga iba't ibang organisasyon gaya ng GMA Kapuso Foundation at Philippine National Red Cross na nagtayo pa ng malaking tent sa labas ng ospital para sa mga pasyente ng typhoid outbreak. Marami kaming tulong na sa ibang mga hospitals sa Maynila na in-augment ang aming working force. Doctors and nurses from San Lazaro, RITM, East Avenue, Quirino, Tondo, Batangas Regional Hospital. Tapos sa ngayon, alam ko may dadating pa sa Philippine Children's Hospital. Para sa News Rise, Cruz Gamutan, nagbabalita.